So magandang araw mga kapatid. Kasama ko si Sir Frederick from Yaoyan, Matador. Paano po kayo nag-umpisa sa Yaoyan? Yung pag-umpisa ko sa Yahoo way back during my college days, no, na bumibiyahe ako from Cavite to Manila. Nakikita ko sa LRT, doon pa sa lumang palengke ng Pasay, yung karatula ng Yaoyan. So, nung una hindi ko siya maintindihan, bakit gano'n yung itsura nung karatula na yon. Hindi kasi pauso ang tarpaulin ng mga panahon na yon eh. So, dinodrawing pa lang siya. Siguro mga 1999 to 2000, mga ganon. Tapos, yun nga, may napanood akong episode, pilot episode ng BTAG ni Mr. Ben Tulpo na isa ring Yaoyan Senior. So doon nakita ko kung paano disarmahan ng mga Yaoyan fighters yung barel, kutsilyo, gamit ang paa, gamit ang mga pagsipa nila, at saka yung ibang paraan nila ng pag-disarm. So mula doon na-passionate na talaga ako na gusto ko talaga matutunan tong martial art na to. Hanggang sa nakagawa ako ng paraan para makapasok ng Yaoyan. And the rest is history. Mga 90s to early 2000, naabutan nyo yan si Master Nap. So ano pong istorya ang hindi ninyo makakalimutan na experience ninyo habang nagtitraining with Master Nap? Isa sa mga hindi ko makakalimutang karanasan sa pagtitraining ni Master Nap is yung pagiging meticuloso niya, yung pagiging perfectionist niya sa pagtuturo ng art niya. Kung magkamali lang ng galaw, talagang nagagalit siya. Mabait si Master. Ang isa pa sa hindi ko makakalimutang alaala sa kanya is yung kung paano niya gawing malakas, matapang, buo ang loob, ng isang taong mahina ang loob at saka duwag, na nagiging magaling na fighter, magaling sa sparring, napapa-champion niya. Yun yung masasabi kong kaibahan ni Master sa lahat ng mga master sa Pilipinas. Paano po nabago ng Yaoyan ang buhay ninyo? Ang epekto sa akin ng Yaoyan, tumaas yung confidence ko sa sarili. Naging maingat rin ako kasi I consider myself as a deadly weapon na rin dahil natutunan mo isang deadly art. No? So, every action na magagawa ko sa kapwa ko, pwedeng makapatay ako o anuman, o makapinsala ako ng sobra. Nadagdagan din yung patience ko. Tsaka disiplina. Importante yung disiplina eh. Pagka hindi mo kayang disiplinahin yung sarili mo, huwag kang mag-Yaoyan. Meron po ba kayong number one rule na ma-share ninyo sa amin pagdating sa street fight self-defense? Unang-una sa lahat, umiwas sa gulo o sa away. Number one yan. Ngayon, kung dumating ka sa sitwasyon na hindi mo na kayang iwasan pa yung nakaambang gulo sa'yo, dapat kumilos ka na mabilis. Maging decisive ka. Maging alerto. I-assess mo rin yung sitwasyon kung kakayanin mo bang dumipensa o depensa ng sarili mo o hindi. Kung hindi man, ibigay mo yung kailangan nung hold up pero ano man. Pero kung kakayanin mo at alam mo yung kakayahan mo, kapasidad mo, at kaya mong pensan talaga yung sarili mo, sige. Kasi importante ang buhay eh. Nag-iisa lang yan. Kailangan natin siyang pangalagaan. At yan din yung dahilan kung bakit tayo nag-aaral ng martial arts. Meron tayong palabas na libro, ang Taktikang Kalye. Ano po ba ang naging dahilan ninyo upang isulat ang librong ito? Ang sasabi kong motibasyon kung bakit ko naisipang isulat ang librong ito is yung i-preserve yung teachings ni Master. Hopefully, may tuloy yung kanyang vision na magkaroon at ma-preserve yung unarmed Filipino martial art, which is Yaoyan. Kasi para makita rin ng mga susunod na generasyon, hindi lang ng mga kasama kong Yaoyan, yung mga katuruan ni Master na ang iba, hindi na naituturo sa gym or hindi nila naabutang ituro sa gym. Ano po ang mahalagang aral ang mapupulot ng mga readers netong libro na ito, sir? Yung aral mapupulot ng mga makakabasa ng librong ito. Bukod sa ang Yaoyan ay nagtuturo ng self-defense, ano? Tinuturuan din nito yung tao kung paano ipagtanggol yung sarili niya, mahal niya sa buhay, the same time yung disiplina na matututunan niya dito sa librong ito. Importante na disiplinado tayo para maging kapakipakinabang tayo sa ating lipunan. Bilang isang guro ng Yaoyan, ano po ang katangian ang hinahanap ninyo sa mga estudyante na magdadala ng legacy ng Yaoyan? Una sa lahat yung dedication sa art. Importante yun. Honesty, loyalty sa art. Importante yan para sa akin. Love for the country, buwan loob. Kasi yung skills, matututunan yan. Pero yung mabuting puso, hindi lahat ng tao meron yan eh. Doon mo masusukat yung karakter ng isang tao. Advance orders are now open.